magiging reaksyon niya? Oo nga. Sir, sasabihin mo ba sa kanya na idodonate mo ang kwintas na yun sa pangalan niya? Sino ba siya sa akin? Ba't ko sasabihin? Gusto kong makita ang reaksyon niya kapag sinabi na ng host na siyang nag-donate. Magugulat siya. Mako-conscious. Siguradong matatawa ako. Tama. Nakakatawa nga yun. Cute yun. Director, huwag mo sabihin dahil gusto mo lang na sorpresahin yung snail kaya gagastos ka ng $3 million para sa kanya. Patay na. Masama ito. Sa palagay ko, nagsisimula ka na magkagusto nun sa snail. Salamat. Makinig ka. Mula ngayon, huwag mo na siyang tatawagin na snail. Ha? Pero sir, ano itatawag ko sa kanya? Basta, ha? Iisipin ko pa, ha? Oo, paano na? Makinig ka sa akin, sir. Ang pangit ay pangit. Hindi na po yung mababago, sir. Welcome. Good morning. Hello. Welcome. Aba! Sticky note, girl. Ba't ka nandito? Pupunta ako sa auction. Pupunta ka sa auction? Sino namang mayaman ang kasama mo? Nung huli, sabi mo asawa ka ni Steven G. Nandito ka ba ngayon para mamingwit ng lalaki? Ha? May invitation ka ba? Ha, Cindy? Wala akong invitation. Pero Sino? Sabihin mo sa akin. Baka sabihin mo na naman na si Director Steven G ang kasama mo ngayon. siya nga. Oh, nandito si Director G. Director G! Nandito ka ba? Kung nandito ka, pwede bang sumagot ka naman? Nasaan ka na ba, Director G? Kung wala kang dalang invitation, mabuti pa lumabas ka na lang dahil hindi ka bagay dito. Huwag mong iisipin na dahil nag-iba na ang itsura mo, at dahil maganda ang suot mo, mapapaniwala mo na kami na may class ka. Umalis ka na rito! Lahat ng tao na gustong pumunta rito, mga bisita ko. Kaya dapat mo silang igalang. Kung hindi mo yung kayang intindihin, hindi ka bagay rito sa entrance. Mas okay siguro kung paglilistahin na lang kita ng mga donasyon. Doon ka sa storage. Doon ako. Sa storage? Correct! Sa bandang likod. Kita mo na ba mula rito? Ay, paano ka makakita ng mga target mo? Dami mayayaman dito. Ayun o, yun pa. Wawa ka naman. Bye-bye! Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Sir. Hello, sir. Bakit lahat sila nag-hello sa'yo? Tsaka paano mo nagawa papuntahin si Mary dun sa back storage? Alam kasi nila na ako ang representative ng Saint Ruwang. Alam mo ba? Mapupunta ron sa ampunan ng 10% ng mga donasyon. Ah, talaga? Hmm. Teka, ibig sabihin matatapos na yung story house ng mga bata? Oo. Buti na lang nandito ka ulit ngayon, Father Dylan. Bakit nandito na naman ang paring yun? Talaga ba nananadya siya? Alam mo ba, muntik na akong Cindy. maiyak kanina. Pagkagising Cindy. ko. May sasabihin sana ako sa'yo. Ang totoo, hindi talaga Father, ako... libre ka ba ngayon? Ha? Mangungumpisal ako, sandali lang. Ngayon na? Oo, ngayon na. Teka, sandali. Bilisan natin. Totoo ba yung nakita ko? Bakit ako hindi niya pinapansin? Pero yung payat na paring yun, lagi niyang kinukulit. Ah!
Director! Nandito ka pala! Kaya na pa kita hinahanap. Idodonate mo yan, di ba? Doon ang registration area. Sigurado ikaw, may pinakamalaking donation. Salamat, ha? Ay, papakilala ka sa director nitong gallery. Ay, nako! Nagkalmusal ka ba? Hello, Director G. Ako si Mary Jiang mula sa Chenlo office. Sorry, Okay lang po, sir. Wala pong kaso yun sa akin. Sir, meron ba ako may tutulong sa inyo? Idodonate ko to para sa auction. Sige po. Director G, pangalan niyo po bang gagamitin niyo as donor? Gamitin mo ang pangalan ng partner ko. Partner? Pwede bang malaman ang pangalan niya? Cindy Chen. Ordinaryong pangalan, simpleng apelyido, ordinaryong tao. Hindi kaya siya yung dating office mate ko, si Cindy Chen. Simple lang ang itsura niya. Pero maganda ang puso niya. Kapag kasama ko siya, parang laging magaan ang pakiramdam ko. Diba, nakasama mo siya? Naramdaman mo rin ba yon, Mary Zhang? Teka, Director. Okay, tama. Nakita mo na ba siya? Oo, nahanap ko na siya. Dapat tayo itong samantalahin para magkakilala kayong dalawa. Napakagaling talaga ng director namin. Kapag may nahawakan siya papel, nagigipera yon. Sige, tara. Kahit ang pinakapangit na bagay, kaya niya pagandahin. Father, masaya ako dahil kasama kita. Gumaan ang pakiramdam ko. Dahil may kukumpisal ko na sa Diyos ang damdamin ko. Naiwan ka sa restaurant kagabi. Ano nangyari? Pagkaalis mo, tinanggal ni Steven yung ulo ng mascot. Father! Sige, ready na ako. Mahal, so sweet, pangako sa iyo, ikaw lang ang iibigin ko. Habang buhay nila. Father! Sige, ready na ako. Nung sandaling yon, nagbago ang lahat. Nagpunta kami sa Jiangmu at kumain ng Jongjun buns. Noon lang ako nag-celebrate ng birthday ko nang may kasama. Oo nga pala, bumili siya ng motorboat. Yun ang ginamit namin. Maganda yan. Ibig sabihin, mahalaga ka para sa kanya. Hindi yun maganda. Kasi masyado siyang mabait. Nung nakita ko yung motorboat, natouch ako. Nung pinagluto niya ako ng Jongjun bun, naiyak ako. At kung di dumating si Lola, malamang merong... Wag na lang, nakakahiya yun. Alam kong masisira akong pangakong binitiwan ko sa kanya. Pero hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Anong gagawin ko? Paano ko pipigilan ang damdamin ko para sa kanya? Alam mo ba kung anong dahilan? Alam ko. Pero hindi ko inaasahang magkakagusto ako ng ganito. Lalo na sa hindi ko dapat magustuhan. Bakit hindi ka pwede magkagusto sa kanya? Nung nakilala ko si Steven, pakiramdam ko, napunta ako sa isang amusement park at sumakay ako sa isang roller coaster. Kapag mabait siya, nasa taas ako. Kapag masungit siya, nasa baba naman ako. Nagbabago ang mood ko, depende sa mood niya. Minsan nga, gusto kong maging manhid na lang. Pagdating ng panahon, iiwan ko rin siya. Kailangan kong gawin yun dahil alam ko na wala akong lugar sa puso niya. Naisip mo ba na baka may nararamdaman din siya para sa'yo? Sana magkaroon ako ng lakas na loob para iwanan si Steven. May bala ka iwan ako?